Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Pakiramdam mo ba ikaw ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Aba, ikaw nga ang hinahanap ng Diyos. Malimit, sabi nila sometimes we are the worst critic sa ating sarili. Lagi nating hinuhusgahan ang sarili natin. Lagi nating sinasabi na wala akong silbi, wala akong pag-asa, palagi akong makasalanan, walang pagbabago. Tayo ay nagiging kritiko sa ating sarili. At yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi kailangan maging perpekto tayo para sumunod sa tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos na sumunod sa Kanya na magbago. Kaya nga, kung minsan tayo ay nahihiya na mismo sa ating sarili, lalo na sa ating Diyos. Pero sa Ebanghelyo ay makita natin na si Mateo na isang tax collector ay pinuntahan ng Diyos kung saan siya nakapwesto sa trabaho, hindi sa simbahan, sa trabaho niya mismo para tawagin siya. Sabi niya, "Follow me." At sumunod ka agad itong si Mateo. Hindi na nagdalawang isip. Alam niya, sarili niya na siya ay kinamumuhian ng mga tao. Pero dahil naramdaman niya, nakita niya na may pag-asa sa Diyos, siya ay sumunod sa Diyos. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na anumang klaseng buhay meron tayo, hindi na natin kailangang sabihin na, "Ay, teka muna, ako'y magbabago muna bago ako sumunod sa Diyos." Hindi na kailangan. Ang hinihintay ng Diyos ay yung agarang pagtugon. Anumang meron tayo, anumang estado meron tayo sa buhay, makasalanan man tayo, o mahina, o malungkot, pag sinabi ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya, dapat sumunod tayo agad at huwag nang ipagpaliban. Ngayong oras na ito, tayo ay tinatawag ng Diyos, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ano ngayon ang tugon mo, kapatid? Ano ngayon ang tugon mo? Ang Diyos ay umaasang pagbibigyan natin siya dahil pagkasama natin ng Diyos ay hindi niya tayo pababayaan. Ano man yung mga alalahanin natin sa buhay, siya ang bahala. Kaya nga, ang pagbabago na inaasam natin ay mangyayari lamang kung kasama natin ang Diyos, kung hiniling natin sa Diyos na tayo ay magbago. Kaya kapatid, maawa ka sa iyong sarili. Maawa tayo sa ating sarili na lagi nating isipin na pag tayo ay nagkakamali, ay huwag natin lasunin ang ating sarili. Yung lagi kang nagigilty sa ginawa mo, kundi magdasal tayo sa Diyos na tayo bigyan niya ng pagkakataong magbago. At sabi nga niya, ginagamit niya ang mga sugatan, tayo mga sugatan, para gamutin ang ibang sugatan. Kaya kapatid, ang paalala ng Diyos sa akin ngayon ay huwag na tayong magdalawang isip, sumunod agad pag tayo tinatawag ng Diyos. At ngayon na ang pagtawag ng Diyos. Ngayon mismo, kinakausap Kanya at kinakausap ako na sumunod sa Kanya. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.